Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O dito, mga kabunyog, mga kababayan, tungkol naman dun sa mga ghost projects. O yung mga ghost projects, si PBBM mismo may pinuntahan na talagang diniklara niyang ghost project doon sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Ang nag-implement na kontraktor noon ng project na yon ay yung SYMS. Ang kontraktor noon ay yung SYMS, SYMS Construction. Tapos may resibo nun may resibo talaga nun na talagang yung SYMS Construction na yon ay siyang nag-implement nun. Binayaran ng 55 million, mga kabunyog, mga kababayan. Fully paid. As of June 2025, bayad na yung SYMS na yun. Kaya lang, nung binisita ni PBBM, wala kahit anong patrabaho, wala kahit anong equipment. 200 meters daw yata supposed to be ang haba nung flood control project doon. River wall protection project, pero wala nga. Kaya ngayon, hinahanap na yung SYMS sa trading, construction and trading. Kung anong nangyari, hindi na nagpapakita. Hindi na nagpapakita. Kaya isa yun sa ghost project na ngayon, yung contractor, ghost na rin, hindi na makita. SYMS. Pero may resibo yan, May resibo. Ito pa nga, ito yung resibo. Official receipt dated March 19, 2025. Ang amount dito, 43,490,000 pesos. 202 pesos. So yan. Ang sunod na resibo, June 30, 2025. Ang amount, 5,948,742 pesos. Yan. Ang tindi, May malinaw na mga Pero yun nga, nang binisita mismo ni PBBM, wala. Ngayon, yung project, ghost. Hinahanap na ngayon yung contractor para magpaliwanag. Hindi na ngayon mahagilap. Yung isa pa, yung mga diniklara naman ni Senator Ping Lacson. Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, lalo na sa Malolos and Hagonoy, Bulacan, at least 30 ghost projects ang nakita. Pare-pareho ang amount, 72 million bawat project. At ang contractors ay si Darcy and Ana Builders. At yung Wawaw Builders. So ito, Darcy and Ana Builders. Ngayon, ang binisita yung opisina ng Darcy and Ana Builders, fake na company. Ang nandun lang ng binisita dun sa registered address, gym at saka e-payment shop. Ang tindi, Kaya mayroon ditong post, contractor ng flood control sa Bulacan, di matagpuan. Sa Lacson. Ang contractor nito na Darcy and Ana Builders, nagmimistulang multo din ng puntahan ng aking team. Sabi ni Lacson, ang address, ang kanilang inabutan ay gym at e-payment store sa halip na construction company. Sa ad ni Senator Ping Lacson. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. 28, worth 72 million. Distinct ang amount. Pare-pareho. Yan. At ang promotor niyan, ang arkitekto niyan, na engineer, ay itong si Engineer Henry Alcantara. Siya ang niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang tindi, yung talagang pugad ng puno ng multo itong Bulacan, Ang daming ghost projects. Ngayon, yung mga contractors, hindi na rin mahagilap. Ghost contractors na. Ang tindi niyan ng mga pangyayari na yan, mga kabunyog, mga kababayan. At least 30 projects. Pare-pareho ang amount. 72 million. Doon yan sa distrito ng engineering district ni Henry Alcantara. Itong si Henry Alcantara, controversial ito, kasi ito yung nagpatalo sa casino. Milyon-milyon ang natalo sa casino. Kaya pala kaya niya magpatalo sa casino ng ganun.
dahil ang dami niya palang mga projects. Ha? At ang kinikita nila sa mga projects na yan, ang kinikita nila halos buo-buo kasi ghost nga eh. Wala man lang walang implementation. Yung sinasabi ni Lacson sa privilege speech niya na yung 40% ng project, ng halaga ng project ay yun lang ang nai-implement. Dito wala eh. Kasi wala nga kahit simento, kahit na anumang equipment, kahit anumang patrabaho, wala. Ganyan katindi ang ginawa dito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ang sabi ni Bunuan, yung secretary ng DPWH, isolated case lang naman. Doon lang daw naman nagkaroon ng mga ghost projects sa Bulacan. Sa iba daw na mga lugar, wala naman. Sos naman si Bunuan. Hindi pa lang naiimbestigahan ng ibang lugar. Maganda nito ang publiko magsalita. May listahan naman na linabas doon sa isumbong mo sa Pangulo. May listahan doon ng mga projects. Ang maganda doon, yung mga projects na yung tingnan ng mga tao kung mayroon nga nun o wala. Nandun naman yung barangay. Nandun naman kung anong klaseng project ang dapat nandun. Kaya dapat talaga dito magtulungan na ang mamamayan. Kasi ang sinasabi ni Secretary Bunuan ng DPWH, isolated case naman daw yung ghost projects ng Bulacan. Doon lang daw nangyari yun. Anuhin natin mga kabunyog. Ipakita natin kay Bunuan na hindi totoo yan. Sana yung marami pang mga lugar lumabas na ang mga ghost projects. Ang sinasabi kasi ni Bunuan, ang ghost projects doon lang naman nangyari sa Bulacan. Pero sa iba daw na mga lugar sa buong Pilipinas, 123 yata ang district engineering office ng DPWH. Mga substandard daw, may mga problema pero hindi daw ghost. Sa Bulacan lang daw nangyari na ghost yung projects. Pero maganda mapatunayan natin tong hindi totoo yung sinasabi niya eh. Maganda maipakita natin hindi totoo. Maganda maipakita natin na kahit sa ibang mga lugar marami ring ghost projects. Isampal natin kay Manuel Bunuan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.